Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Book of Genesis. Genesis chapter 34 verses 1 to 4. English version po to. Ito po ang nakasulat. Now Dinah, the daughter of Leah, had born to Jacob, went out to visit the women of land. When Shechem, son of Hamor the Hivite, the ruler of that area, saw her, he took her and raped her. His heart was drawn to Dinah, daughter of Jacob. He loved the young woman and spoke tenderly to her. And Shechem said to his father Hamor, "Get me this girl as my wife." Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Genesis chapter 34 verse 5 to 8. When Jacob heard that his daughter Dinah had been defiled, his sons were in the field with his livestock, so he did not think about it until they came home. Then Shechem's father Hamor went out to talk with Jacob. Meanwhile, Jacob's sons had come in from the field as soon as they heard what had happened. They were shocked and furious because Shechem had done an outrageous thing in Israel by sleeping with Jacob's daughter, a thing that should not be done. But Hamor said to them, "My son Shechem has his heart set on your daughter. Please give her to him as his wife." Yun lang po, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Genesis chapter 34 verse 9 to 12. Intermarry with us, give us your daughters, and take our daughters for yourselves. You can settle among us. The land is open to you. Live in it, trade in it, and acquire property in it. Then Shechem said to Dinah's father and brothers, "Let me find favor in your eyes, and I will give you whatever you ask. Make the price for the bride and the gift I to bring as great as you like, and I pay whatever you ask me. Only give me the young woman as my wife." Magandang gabi po sa bawat isa. Ito po yung aking may share sa Genesis 34, versikulo 13 to 16. Dahil sa paglapastangan kay Dinah, mapanlinlang ang pagsagot ng mga anak na lalaki ni Jacob sa mag-amang Hamor at Shechem. Sinabi nila, "Malaking kahiya namin kung hindi tuli ang mapapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo ay magpapatuli. Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama." Yun po, at maraming salamat po muli sa bawat isa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay mag-share po ako ng Genesis chapter 34 verse 7 to 19. "Kundi kayo sasang-ayon sa isasama na namin si Dinah at aalis na kami. Pumapayag naman ang mag-amang Hamor at Shechem. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Shechem kay Dinah. Si Shechem ay ginagalang ng lahat sa kanilang sambayanan." Amen. Muli po, magandang gabi po sa bawat isa. Ako po yung natasan na magbasa para po kay Sis Brenda de Maala. Sa Genesis 34, versikulo 20 to 22. Sa may pintuan ng lungsod, tinapo ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila,
napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito natin sila patirahin. Maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyayari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Amen po. Salamat po sa bawat salin. Good evening po sa ating lahat. Ang isi-share ko po ngayon ay sa Genesis chapter 34 verse 23 hanggang 27. Sa English version po siya. Will not their livestock, their property, and all their beasts be ours? Only let us agree with them, and they will dwell with us. And all who went out of the gate of this city listened to Omar and his son Shechem, and every male was circumcised, all who went out of the gate of this city. On the third day, when they were sown, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brother, looked their swords and came against the city while it felt secure, and killed of the male all the males. They killed Hamor and his son Shechem with the sword, and took Dinah out of the Shechem's house and went away. The son of Jacob come upon the slain and plundered the city, because they had defiled their sister. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Genesis chapter 34 verses 28 to 31. Sabi po rito, they took their flocks and their herds, their donkeys, and whatever was in the city and in the field, all their wealth and all their little ones and their wives, all that was in the houses, they captured and plundered. Then Jacob said to Simeon and Levi, you have brought trouble on me by making me stink to the inhabitants of the land, the Canaanites and the Perizzites. My numbers are few, and if they gather themselves against me and attack me, I shall be destroyed, both I and my household. But they said, should we treat our sister like a prostitute? Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Genesis chapter 34 verse 1 to 4. At lumabas si Dinah na anak ni Leah na ipinanganak nito kay Jacob upang tingnan ang mga anak na babae na lupain iyon. At siya'y nakita ni Shechem, anak ni Hamor na Habeyo na prinsipe sa lupain, at siya'y kinuha at sumiping sa kaniya, at siya'y pinangayupa pa, at inalakip niya ang kanyang kaluluwa kay Dinah, na anak ni Jacob, at kanyang sinisinta ang dalaga, nakiusap na kalugod-lugod sa dalaga. At si Shechem ay nagsalita na sa kaniyang amang kay Hamor na sinabi, ipagkamit mo sa amin ang dalagang ito na magiging asawa ko. Amen. Ngayon babasahin ko po, Genesis chapter 34, verse 5 to 8. Nabalitaan agad ni Jacob na dinahas ang kaniyang anak na si Dinah, at ang kaniyang mag-aanak ay nasa kasamahan nagmagahayab niya sa parang. At tumahimik si Jacob hanggang sa sila'y dumating. At nilabas ni Hamor na aman si Shechem si Jacob upang makiusap sa kaniya. At ang mag-aanak ni Jacob ay nagsiuwi mula sa parang ng kanilang mabalitaan, at nangadamdam ang mga-lalaki, at nagningas ang kanilang galit, sapagkat gumawa ng kaluluan sa Israel, na sinipingan ang anak ni Jacob bagay na di nararapat gawin. At nakiusap si Hamor sa kanila na sinabi, ang kaluluwa ni Shechem na aking anak ay suma sa iyong anak. Ipinamamahik ko sa inyo na ipagkaloob ninyo sa kaniya na maging asawa niya. Amen. Genesis chapter 34
verse 9 to 11. At magsinpagkasawa kayo sa anim. Ibigay ninyo sa amin ang inyong mga anak na babae, at bibigay namin sa inyo ang aming mga anak na babae, at tatahan kayong kasama namin, at ang lupain sa harap ninyo. Pumahan kayo at mankalakal kayo, liat at maglaron kayo ng mga pag-aari rin. At sinabi ni si Jem sa ama ni Dina at sa mga kapatid niya, makasunod nawa ako ng binyanya sa inyong mga mata, at ang sabihin inyo sa aking ay aking bibigay. Amen. Ngayon babasahin ko po Genesis chapter 34 verse 12 to 15. Hingin ninyo sa akin ang walang bilang na bigay kaya at kaloob, at aking ibibigay ayon sa sabihin ninyo sa akin. Ipikaloob lamang ninyo sa akin ang dalaga na maging asawa ko. At nagsisagot na may pagdaraya ang mag-aanak ni Jacob kay Sichem at kay Hamor na kaniyang ama. At sila'y nagkalitaan sapagkat kaniyang dinahas si Dina na kanilang kapatid. At sinabi niya sa kanila, hindi namin magawa ito, na ibigay ang aming kapatid sa isang hindi tuli, sapagkat isang kasiraan nagpupuri namin. Sa ganitong paraan lamang papayag kami sa inyo, kung kayo magiging gaya namin, na mga tuli ang lahat ng lalaki sa inyo. Amen. Good morning po. Share ko po ngayon ay Genesis chapter 34 verse 16 to 19. Ay ibibigay nga namin sa inyo ang aming mga anak na babae, at makikisama kami sa inyong mga anak na babae, at tatahan kami sa inyo, at tayo'y magiging isa lamang bayan. Dapat what? Kung ayaw ninyo kaming pakinggan na kayo'y mga tuli, ay dadalhin nga namin ang aming mga anak na babae, at kami ay yayaon. At ang kanilang mga salita ay kinalugdan ni Hamor at ni Sikem na anak ni Hamor. At iniliban ng binata ang paggawa niyaon, sapagkat naligod siya sa anak na babae ni Jacob, at siya ang pinarangalan higit sa buong sambahayan ng kanyang ama. Amen. Magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat, at nasa Genesis chapter 34 na po tayo, at naatas po sa akin ang verses 20 to 25. Dito po sa talatang ito, sa 34, ay dito muli nagkaroon ng kaguluhan, no, sa pamamagitan ng anak ni Jacob na dalawang lalaki kay Leah, na si Levi at si Simeon, sapagkat sila yung gumawa ng batas nila na binigyan nila ng katarungan yung pagkakagahasa doon sa kanilang kapatid na si Dina, dahil maari nakikita nila na walang reaksyon o galit sa mukha ng kanilang ama. Dito po, basahin ko po sa verse 20 to 25, ang sabi rito,
Sa may pintuan na lungsod, tinipon ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Shechem. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin, maluwang din lamang ang ating lupain. Pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan ay mapapasa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay, silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa panukalang ito ang mga lalaki at silang lahat ay nagpatuli. Last verse ng 3 araw na matindi pa ang kirot ng sugat ng mga tinuli, kinuha nila Simeon at Levi ng mga kapatid ni Dina ang kanilang tabak at pinagpapatay ang mga lalaki roon na walang kamalay-malay. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Nakakalungkot po, no? Muli nagkaroon dito ng linlangan. Excuse po. ng panloloko. Niloko. Pinasakay na itong dalawang magkapatid na si Simeon at Levi, ang mag-amang Hamor at Shechem, para gawin nila yung kanilang masamang balak na ipaghiganti ang kanilang kapatid na ginahasa nitong si Shechem. Kaya nagkaroon sila ng kasunduan dito na kailangan pa nila na pinangakuan na maganda, no, na ibibigay yung kanilang mga kung meron mga ari-arian nila, no, ng mga dala nila na makabuhayan nila at inaya nila na maging isang bayan na lamang sila. Ito ay mangyayari, patatawarin na maaaring gano'n na pagbibigyan nila, mapatawad ito sa ginawang kasalanan ito si Shechem doon sa paggahasa sa kanilang kapatid na babae. Sila ang gumawa ng batas at hindi nila ito lingid sa kanilang ama, no, na nakakalungkot. Muli nagkaroon dito ng kaguluhan na sila nanahan sa kanilang mga kakayahan, no? Sila nanahan sa kanilang pinaira nila yung sarili nilang batas sa kanilang mga kamay bilang tao. Ito po yung makikita natin paminsan kasi wala tayong dapat maging boundaries. Ito parang paalala sa ating mga magulang na wala dapat tayo wala silang makitang boundaries na sa bilang mga anak natin, po. Kasi di ba si Simeon at si Levi at itong si Dina ay anak ni Jacob kay Leah na hindi niya naman mahal, po. Ang mahal niya po ay si Raquel, na maaari nakikita nitong dalawang kapatid na lalaki ni Dina na bakit gano'n na lang, anak niya tong babae at ginahasa pero parang wala siyang reaksyon na yung galit sa muka na paghihiganti, parang baliwala lang sa kanya bilang ama yung ginawa na mga lalaking iyon, no, na sirain yung pagkababae nitong anak niyang dalaga. Kaya siguro naramdaman ng dalawang kapatid niyang lalaki na hindi sila maaaring mahal, hindi sila pinahalagahan, kung kaya't sila ang gumawa ng paraan upang ipaghiganti nila itong kapatid nila. Na may punto naman po sila na ipaghiganti, pero hindi sa ganong paraan, kasi isa lang ang nagkamali sa kanila at humingi naman ito ng pasensya at nagsabi pa nga na magbabayad siya kahit magkano, no, na gustong pagbayaran yung kanyang kasalanan, nagawang kasalanan. Maging ang ama nitong nakagahasa sa kanilang kapatid ay willing doon sa naging nangyaring kasunduan nila. Pero bakit ganun pa rin? Nangibabaw pa rin dito sa dalawang magkapatid na ito yung masamang balak sa kanila. No? Hindi maaari meron silang kimkim, no, na galit, no, na
Kumbaga nakikita nila sa magulang nila na may favoritism na po na ito yung nangyari doon kay Isaac, doon sa kanila mag-asawa na tag-isa sila ng paborito. Parang tapos na maganda na sana pero bumabalik pang muli nagbe-blend pa rin sa family yung hindi magandang mga nakaraan, bumabalik muli po. Na walang nakitang galit kay Jacob bilang ama ni Dina na nangyari sa anak nila ni Leah. Kaya nararamdaman maaari ng dalawang anak na mali yung pagtrato. May maling pagtatrato doon sa pamilya nila. Hindi nila nakita dito yung pagiging mabuting leadership bilang magulang sa kanila na hindi kayang ipagtanggol bilang ama itong anak at hindi makatarungan yung ginawa. Gano'n na lamang kaya siguro sila ang gumawa ng hindi magandang hakbang para maipagtanggol na. Nakakalungkot lang po talaga kasi naging maayos naman yung kasunduan at nadamay pati yung walang mga kasalanan doon, walang kasalanan at willing silang magbayad sa kanilang kasalanan pero ganun pa rin ang pinalit nilang ganti na po na niloko nila. Nandoon yung panlilinlang pinasakay nila at ninakawan pa rin nila. Dinala yung ibang kabuhayan at pati yung mga ibang natitirang mga tao ron, mga bata tinangay nila. Na ang tanong kasi doon sa 31 sabing ganun, pababayaan na lang ba namin na natratuhin ang aming kapatid na isang babaeng bayaran? Yun po, tinanong na ganun. Pero maling paraan. Maaari hindi nila nakikita sa kanilang ama yung ganung galit, na paghihiganti. Pero hindi nila kasi, bakit hindi nila tinignan yung mabuting side ng kanilang ama na kapag nanghihina ito, ay laging tumatakbo sa ating Panginoon. Hinihingi siya ng tawad, hinihingi siya ng guidance sa Panginoon. Kaya nga, Genesis chapter 34 verse 26 to 31. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Shechem at itinakas si Dina. Pagkatapos ng pagpatay, isinamsam naman ng ibang mga anak ni Jacob ang mahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa panghahalay sa kanilang kapatid na babae. Sinamsam nila pati mga kawan, mga baka, mga asno, at lahat na mapapakinabangan sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan. Binihag ang mga babae, mga bata, at walang itinirang anuman. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian ako ng mga Kananeyo at Perizeo. Kapag nagkaisa silang sa lakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maaari nilang lipulin ang aking sambahayan. Ngunit sila sumagot,
hindi po kami makakapayag na ituring na isang masamang babae ang aming kapatid. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ako po pala ang naatasan sa gabing ito para mapaliwanagan o bigyan ng kahulugan ang Genesis chapter 34 verses 1 to 31. Sa aking pagkakaunawa sa talatang aking nabasa, ito ay isang karumal-dumal na kwento na walang mga bayani. Ang lahat ay may kasalanan o nagkasala, maliban sa mga biktima na si Dina na napagsamantalahan ng walang kalaban-laban at ang mga tao ni Shechem na brutal na pinatay at pinagnakawan ng mga anak ni Jacob. Si Shechem ay ang anak ni Hamor na taga-Hivitan na gumahasa kay Dina na anak ni Jacob na makikita sa chapter 34 verse 2. Ngunit tila nagpakita pa rin si Shechem ng mabuti habang siya at ang kanyang ama ay nakikipagnegosasyon kay Jacob at sa kanyang pamilya. Maliwanag na mahal ni Shechem si Dina at ninais na pakasalan siya na makikita sa chapter 34 verses 3 to 4 and 8. Si Hamor na ama ni Shechem ay isang mapanlinlang. Hindi inilarawan na siya ay naging patas sa kanyang sariling mga taong bayan na makikita sa chapter 34 verses 8 to 17 and 20 to 23. Hindi rin niya binanggit si Dina at tanging ang mga mapapakinabangan lang para sa kanilang bayan ang kanyang binibigyang diin na makikita sa chapter 34 verses 21 and 23. Ang mga anak ni Jacob na kapatid ni Dina ay naging mapanlinlang din sa mga taga-Hivita. Nang matuli ang mga lalaki at nawala ng kakayahan sandali, sinalakay at pinatay nila ang mga lalaking Hivita at ninakawan ang kanilang bayan na makikita sa chapter 34 verse 13 and 25 to 29. Karumal-dumal ang kanilang paghihiganti sa kanilang kapatid na si Dina. Nagalit sila dahil sa kasuklam-suklam na pagtrato sa kanilang kapatid na babae. Para sa kanila ay hindi makatarungan ito dahil hindi naman isang babaeng bayaran si Dina na makikita sa chapter 34 verse 31. Ang karamihan po sa mga nabanggit sa talatang ito ay nagkasala dahil lumabag sila sa batas at sa utos ng Diyos. Ano yung mga pagkakasalang iyon? Ito ay ang pagpatay, pagnanakaw, pagiging sakim, at panggagahasa. Hindi ito mabuti sa paningin ng ating Panginoon. Kaya po, kung sino man ang mga nagkasala sa atin, hindi natin dapat ito ilagay sa ating mga kamay dahil tanging ang Diyos lamang ang maaaring humatol sa atin pagdating ng araw ng paghukom. So hanggang dito na lamang po ang aking exhortation. Magandang gabi po and God bless everyone.